ating pong title goes like this: Astray Purpose. Pwede rin astray purpose. No? Ligaw na layunin o naliligaw na layunin. Ayan. So ang ating mga talatay makikita natin sa Isaiah 53 verse 6a at 1 Peter 2:25a. Unang bahagi ng pimang kinuha ko, sabi sa Isaiah 53, 6a, tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan. Sa 1 Peter 2:25a, sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaligaw. Hindi maitatala sa Biblia ang mga talatang ito kung hindi nangyayari. Tayong lahat inihahalin tulad sa mga tupa. Bigyan muna tayo ng introduction. Ang buhay po natin lahat sa ibabaw ng mundo ay driven by purpose. Amen po ba? Hinihila ng layunin. Ngayon, hindi pwedeng sabihin na ang tao ay walang purpose. Lahat may purpose. Bakit ka nandito? May purpose ka. Bakit hindi ka nakapunta? May purpose ka. Di ba? Anong ginagawa mo? May purpose ka. Ano ka ba? May purpose ka. Talagang may layunin bawat isa. Kaya, pag-usapan natin yung tinatawag na plak. Pag tinatawag na plak, sabi isang kawan ng mga tupa. Ang kawan ng tupa ay kailangan ng mga tagapangalaga o yung pastor na tinatawag. Bakit? Upang sila'y pakainin, dalhin sila kung saan mga sariwa ang damo, upang dalhin sila sa kung saan malinaw at masarap, sariwa ang tubig, ang batis, at dalhin sila kung saan sa mga bagay na magandang kapahingahan, no? Upang proteksyonan sila sa mga rebellious wolves and thieves, sa mga tinatawag na mapamagis na hayop at magnanakaw, upang dalhin sila sa magandang shelter o barn na napapalibutan ng bakod, may mga ilaw, plus in modern ways ng pag-aalaga ng tupa, may mga tinatawag na guard o police dog, yung sheepdog. May mga bantay na aso para gabayan, tulungan yung mga pastol na pastolan yung mga tupa. Alam po ba ninyo yung mga tupa or ships, may instinct sila. Ang instinct nila minsan, nalilibang sila sa pagkain. Sa kanilang pagkain, minsan kakakain hanggang naliligaw ang isa. Kung hindi naman, kapag ang isa ay nakapatingin sa malayo at may nakita siyang paru-paro, may nakita siyang something na nadidistract siya, sinusundan niya hanggang maligaw siya. Kaya dito sa Biblia sabi, merong iniwan yung pastol na 99 at hinanap yung isa. So may instinct na gano'n. Pag napalayo na yung isa, sorry for the word, parang natatama. Hindi niya na alam bumalik hanggang magtatakbo siya, hanggang mahulog siya sa medyo bangin at doon siya makikita ng tinatawag na pastor. At sometimes, yung makulit na ito pala, yung paulit-ulit niyang ginagawa. Kaya gagawin ng pastor sa pangatlong pagkakataon, pag na-rescue na naman siya, nung kanyang tungkod at pangkawit, binabayuan po ng paa. Isa lang. Pag-ibig sabihin, sinasaktan, pero pagtapos saktan, ipinapasa niya dito sa kanyang balikan. Dadalhin niya sa kawan ulit at gagamutin. At pag nangyari yun, natututo na po yung tupang makulit na yun na huwag nang umalis sa susunod. Ito may isang instinct ng mga tupa. Kapag ang isang kawan ay may nagulo sila, na-distract ang isa, pagtakbo ng isa, lahat susunod. Kaya may bantay na pastol, may bantay na pinatawag na mga aso. Kasi minsan dadating na yung mga lobo, yung wolves. Dadating na yung magnanakaw. Meron maaaring babariling isa. So, syempre, yung takot doon. Pag tumakbo yung isa, lahat susunod kung walang bantay. Ang tendency, pwede po silang mahulog sa bangin at silang lahat ay mamatay. Di ba? So, yun ang instinct ng mga tupa. So, dito sa loob ng church, tupa tayo. Pwede tayong maligaw. Pag gumagawa tayo ng sarili nating kaparaanan. At pwede rin naman tayong maligaw kapag nakita natin yung kaparaanan ng iba ay mas maganda sa kaparaanan ng Panginoon o ng pastor na nananalaga. Di ba? Para bang ito na yung green grass, pero sa malayo pa roon may natatanaw pa akong mas berde. Pumunta tayo doon. Siyempre, alam ng pastor,
na in some other times, dadali ko kayo doon. Pero for now, dito muna kayo. Guardiado ko kayo, overseer ko kayo, babantayan kayo ng mga aso. Pero for now, dito muna. Pero di makukulit, gusto nang dumukso doon sa perimeter, gusto nang lumagpas. Doing their own ways. Di ba sabi nga ng isang awit, all we like sheep have gone astray. Each of us turning our own separate ways. Gusto ko doon, gusto dito, gusto dito. Hindi ba magkawali-wali na tayo? Ibig sabihin, hindi sila heeding to their shepherd. Pero kung kayo ay good shepherd, yung simpleng verse ng Psalms 23, hindi po kayo maliligaw because it says, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi na ako maghahanap. I am full. I am filled, lacking of nothing. Di ba? So sabi, may pastor sa isang local church, at ang pastor ito dapat yung ginagawa. No? Yung pastor nagpapakain sa tupa, I'm feeding you with the Word of God. Amen po ba? Hindi lang ako, meron akong mga assist or sheepdogs na tumutulong para hindi kayo lumagpas doon sa perimeter. Dito lang kayo kakain. So, may mga nagtuturo ng mga midweek services. Di ba? Yung mga nagtuturo ng mga paragdagang kaalaman. So, upon observation, lahat naman ang tinuturo dito magaganda. Tanggap-tanggap at katotohanan. So, ang sabi nga dito, pagtapos ninyo na mapakinggan ang salita ng Diyos, your pastor is encouraging you and leading you to drink. Ano to? Encouraging you to accept the Holy Spirit. Dahil kung puro lang tayo Bible study, puro lang tayo pakikinig ng preaching, at hindi natin hihingin ang leading of the Holy Spirit sa ating buhay, the Word of God might come to us as offensive. The Word of God might come to us as a hard preaching, a hard word that could offend us. Kung hindi tayo hihingi ng patnubay ng Holy Spirit, which His office is comfort and understanding, calming of spirit. Di ba kung wala yung Holy Spirit, hindi? Sino ba dito yung kumakain ng hindi umiinom? Di ba anong pakiramdam? Di ba sabi ba, ayaw ko muna umiinom? Dahil, pag umiinom ako, mabubusog ako eh. Diba? Dahil ba, umiinom, pagtapos nila, kumain. Pagtapos mo kumain, umiinom ka, idigay ka. Ibig sabihin, nabusog ka, na-fill in ka. So, ganun. Dapat, bago pa man, alukin ka ng ibang inumin o alukin ka ng ibang salita ng mga kapwa, miyembro mo, na maaaring ikahina mo dahil sasabihin nila, ikaw yung dinidikdik, ikaw yung pinatatamaan. Be surrounded by God's presence again. Secure and seek the Holy Spirit. What? Inspiration, living, and understanding sa buhay. Take of the Holy Spirit, encouragement. Ano ba? Dito, bilang pastor, we're guarding them against other stray animals and wild beasts, wolves and sheep clothing, wrong doctrines, and acts of deception. Alam po ba ninyo, bakit hindi nyo alam? Bawat churches ay pinapasok ng mga tinatawag na tupang ligaw. Diba? Ay itong tupang ligaw na to ay pwedeng tawagin natin ng mga logo na nagsusuot na kasuot ang tupa. At share ko lang sa inyo, hindi lang dito. Ibang churches natin, ng Usana before, yung pangalan natin, Usana lahat, ay pag nagkakaroon kami ng pastoral meeting, ang report, minsan, may pumapasok sa loob ng church na hindi natin kasi nai-interview. So pumapasok sila, sa unang mapaiting lang, maamo, halos malulunay yung lapit, gano'n, hindi nagsasalita. At minsan nagsasalita sila ng mga bagay to impress you. Na dito lang po ako, bigyo-bigyo kung kailangan. Lahat same colors, same figures, same ways and approach. Yun yung mga report. Ano po? Pero pag nakakagain na po sila ng tinatawag na para bang natanggap na sila ng lahat, nabigyan na sila ng konting pagkakataon, dito sila ng kanilang skills. Kaya sabi ito sa mensahe sa Bible, these animals or wild beasts or wolves would be in sheep clothing.
magdadaming tupa, kakain kasama mo, mabubuhay kasama mo. Ibig sabihin, talagang iwi-win ka, iwi-win, i-influensyahan ka. Pagkatapos nito, kapag ka ikaw ay hilong-hilo at dalag-dala na sa kanya kakainin. Ano ibig sabihin ng kakainin? Hindi naman yung sasaktan ka niya. Ibig sabihin, yung buong paniniwala mo ay nasa kanya na. Imbis na napunta kay Kristo ang loyalty mo, sa kanya napunta. Believe ka na sa kanya. Parang hindi ka na masaya pag wala siya. Diba? Parang lahat na lang ng takbuhan nyo, siya. No? Sasamahan ka pa namin himala, sasamahan ka pa ng gula, sasamahan ka pa ng kung ano-anong payo, sasamahan ka pa ng bait-baitang factor at addictive factor. Lahat yun ang nangyari sa lahat ng churches ng Hosanna. In the long run, nakaya. Lumabas sila, may kasama, may kaya. Yung ba, yun na yung nakain yung iba. Kasi nakiayon, nakigamit tupa. Di ba sabi ko sa isa kong preaching, na kung pwede lang maging isda ako parang na-ma-influensya ko mga isdang inuhuli ko Even nung high school ako, dahil kalapati ako, sabi ko, gaganda ng kalapati sa labas. Ano kaya maging kalapati ako? Tapos, pilahin ko sila papunta sa amin para mailigaw ko. Diba? May ganun tayong kaisipan. So, ganun din yun. Tandaan po ninyo, yung mandadaya, yung gumagawa nito, hindi po lilitaw sa church na mabangis. Hindi yan lilitaw sa church na may ugaling masama. Hindi yan lilitaw sa church na magpapahalata ng lahat ng kanyang mga kasamaan o pandalaya. Kaya mga makakadaya Di ba? Pamitar ba kayo sa salita na kung si Satanas ay nakapag-aanyo ng anghel na kaliwanagan. Hindi lang sinabing anghel. Anghel ng kaliwanagan. Kaya nga sinabi sa Galatians 1 verse 8, kahit na nga ang mga anghel. Kung magdadala rin lang sila ng masasamang ulat sa inyo, anghel na po yun. Huwag niyong paniwalaan. Huwag niyong tanggapin. Ibig sabihin, point to point mula sa anghel na nilikhang banal hanggang sa pinakamaabot, pinakamabait na pastor at tao, pwedeng makadaya. Kaya kinakailangan may pagkilala ng Espiritu. Di ba? Minsan, isang halimbawa lang, minsan galit tayo sa magulang natin. Di ba? Kung ako siguro, lumaban. Kasi ako hindi gustong maging asawa. This is Sister Lucy. Gusto ko lang itanan. Pero talaga nag-aaway kami ng mami ko. Pinupulpi ko na yung babae. Di ba? Hindi ka ganito lang yun. So, case mo na balikan. Kung yun ang nangyari, ano ba yung buhay ko ngayon? O nyo, manakakilala. Ano ba yung naging buhay ko ngayon? Diba? Kasi may mga bagay na akala natin, porque mabait, maganda, ayos na sa atin. Pero mas alam ng magulang. Ganon din minsan, gagalit ko sa pastor nyo pag napagbabawalan kayo. Dahil hindi lang po yan minsan nangyari na po yung ulit-ulit sa iglesia. Kaya yung makukulit, yun ang naliligaw. Diba? Lalabas, babalik, lalabas, babalik. Lumisang bumalik, ayos na. Ayos na, wala na siyang salita dahil pang ilang balik na ito, pangalawa ng balik. Kahit nag-preach ka dito, okay lang. Nasasaktan, okay lang. Diba, minsan yung mga tiyahin kontrabida kayo sa mga magulang. Pag nagagalit yung anak mo sa yung magulang sa kanilang anak, pinapalo itong mga tiyahin na tiwi. Oh, mama mo, sungit. Papa mo, bagsik, no? Dito ka. Spoiler kayo. Diba? So may ganun. May pumapasok sa loob ng church na magbibigay ng comfort nene. Ano yung ibig sabihin? Kumukontra pagka alam niya na hard ang mga preaching sa churches na to. Eto, dito ako makakapasok, dito ako makakapag-excel ng comfort. Kaya ano nangyari? Etong medyo natututo na. Na-spoil. Ano sa bahay, iko-comfort, nagmalaki tuloy yung debt.
Diba? Yun ang ibig sabihin. Paano ka mag-grow? Kung ang loyalty mo, kung yung tinatawag na faithfulness mo ay wala sa church, wala sa local pastor, wala sa member, wala sa body, nasa isang tao na tumayo. Hindi ko makalimutan. Hirap na hirap ang aking mga magulang nagba-Bible study sa Nabotas. Isang beses na silang umabsent sa Bible study. Merong sorbitero, nakikinig lagi. At dahil uhaw na uhaw yung mga Bible study ko, etong sorbitero, hindi nakarating sila dati, naki-share. At kung mga bago, pinabayaan nilang mag-share yung sorbitero. Yung pong sorbitero na yun. Sideline niya, pastor din pala siya. Hindi siya nagpakilalang pastor. At nagturo siya ng kung ano-anong mga bagay. Hanggang sa yung Bible study doon sa Malabo na wala napunta sa kanya. Diba? Ibig sabihin, merong pumapasok na magnanakaw. Pero maganda ang approach. Yung bang papasok sa mga nagnanakaw ng cellphone, nagnanakaw ng laptop, nagnanakaw ng mga alahas sa mga shop, papasok ba yan na nakatakip agad? Papasok ba yan na lagay agad ang stocking? Hindi. Minsan, 2-3 yan. Nanglilito muna. May manglilito dito, may manglilito doon, may paabot dito, paabot doon. Habang yung isa tumatarpaho. So, ganun. Yung scheme. Kung ako papasok sa inyo at yung magnanakaw yung sabihin, ako magnanakaw. Pinakamahusay na magnanakaw. Nanakawan kita mamayang gabi. May ganun ba magnanakaw? Siyempre, pag sinabi yun, anong gagawin mo? Bibili mo yung pinakamalaking kandado na makakandaduhan yung gate mo at lahat ng pintuan mo, isang kandado lang. May ganun. Siguro sabi ko, may ganun. Oh, may ganun. Bili ka ng maraming kadena. Pagdugtong-dugtongin mo. Balik tayo sa ating pag-uusap. Ang sabi nga dito, we're sometimes protecting and guarding the crowd doon sa mga stray animals. Alam niyo kung bakit? Minsan, kapag may pusa ka at umampung ka ng pusang ligaw, yung pusang ligaw may sakit. Marami ang mga puto, marami ang dala kung ano-ano. Mukhang maganda. Pero maya-maya makikita mo yung alaga mo, siya na yung mahina. Ganon din sa isda. May isda ako. Pag bibili ako ng bagong isda, hanggang natutunan ko, pag bumili ka ng bagong isda, lagay mo sa isang bante na siya lang, 3 linggo bago mo siya ihalo sa dating mong isda. Dahil yung binili mong bagong isda, pag nilagay mo na siya dito sa mga all right na isda mo, bukas makalawa, buhay yung binili mo, yung mga unang mong isda, patay. Makikita mo sila ang lalabasan ng pantal, namumuti, may sakit pala. Sila yung nagkasakit, dala nung ligaw na isdang binili mo. So, ganun. Kaya binabantayan. Ang mga tupa, hindi basta kukuha ka ng tupa ng iba. Hindi ka basta kukuha ng membro ng iba. Baka may ibang doktrina. Baka may ibang dalang turo. Baka may mga kung ano-anong espiritu na nakalagip sa kanila. Diba? Kaya tingnan po natin. Sabi nga dito, pag sinabing raven and wolves, sila yung mga nakasuot ng bihis tupa, may dalang maling doktrina, may mga palamuti sa mga dina, sa mga salita, pero lahat yun, daya na. And I would say, conclusion sa lahat ng churches na karanas ng kasama tayo, the end justified the means. Pinakita sa huli-huli kung bakit nagkaganon. Pinakita lang ng kilos nila kung sino sila. Diba? Minsan, pag gano'n, o hindi sinisisi yung Panginoon, hindi sinisisi yung pastor, ang Diyos na naglabas no. Diba? Lalo na kung ginawa na natin, kung pinuntahan na natin, tinanong na natin, tapos bigay pa victim na. Ito lang eh. Let us, bilang pastor, protect them using our rod and staff. Minsan may mga disiplina eh. Hindi lahat nag-apa-under sa disiplina. Di ba matataas ang ihip? Kung kami disiplina ng magulang namin, sino ka para disiplinahin kami? Know your purpose. Kaya kung nga pumasok sa church, hindi para ibandila yung dati mong pagkatao. Pumasok sa church
pumasok ka under sa supervision ng isang local pastor. So dito, kung gusto mong lumago, magpasakot ka. Diba? Lumaban ka kung dinadala na kayo sa maling doktrina. Kung sinasabi ng uminom tayo ng lason, total sabi naman sa Bible iinom ng lason, hindi mamamatay. Magpatuka tayo sa mga kobra, pakawalan ng mga kobra. Total sinabi, pag kinagat ka ng kobra at ikaw ay sa Diyos, hindi ka mamamatay. Mga taliwas kong doktrina yun. Pag ganun na, doon kayo lumaban. Doon kayo mag-alsamasa. Nagkaisang lumaban. Pero kung tinuturo naman isa ikabubuti ninyo, sa protection ninyo, huwag kayong mag-alsamasa, huwag kayong lumaban. Dahil, woe to you, kawawa kayo. Ayon sa kalatutunan ng salita ng Diyos. Kayo ang kawawa. Actually, you're not hurting the pastor, you're not hurting the body of Christ. You are hurting Christ. Siya mismo ang hini-hurt niyo. You're afflicting the body of Christ. Hindi po yung nakapaloob doon ng mga leaders. Okay, tuloy tayo. Ang pastor nag-overseer. As the local pastor, may discernment kami. Sino dito may discernment? Tasan kami. Diba? Ilan mo? Napakalaki yung may discernment Dahil pag may discernment ka, hindi ka manuloko. Hindi ka matatalunan ng Espiritu. Di ba? Dito kasi sa loob ng church, pag wala kang discernment, mas open ka sa barkada. Ang mangyayari ko hindi discernment, magkakabalahibo. Hindi discernment. Yung mamimisinterpret yun, o pwede yung tawagin ka-espiritu. Pwede naman yung ka-espiritu. Di ba? Espiritu masasama. Sila magkakain sa espiritu makadyo, sila magkakain. Sila sabi naman sa Bible yan Di ba? Ang espiritu masama, galit sa espiritu ng kaliwanagan. Espiritu ng kadiliman, galit sa espiritu ng kaliwanagan. Ang espiritu ng kaliwanagan, ganoon din sa kadiliman. Di ba? Kaya nga yung laman, ganoon din. Yung laman nagnanasa ng kabanalan, yung kabanalan nagnanasa ng kasamaan. Ibig sabihin, gustong i-take over ng bawat isa, naglalaban. Kaya sa madaling ko, ang hirap na ito Gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Gusto mo ng talikdan, pero hindi mo talikdan, bumabalik. So sa loob ng church, ay hindi makausap ng church, may mga kontrabida pumapasok. Kung mismo, kung hindi man pumasok, nadidevelop sa loob mismo yung ugali niyo. Di ba? Tuloy tayo dito. Ang sabi nga, kinakailangan, may counseling. So wala nagpapa-counsel, bibihira, kaya ang ating ginagawa, we do it generally sa preaching. Di ba? Pero kung ako sa isang kabataan, sa inyo, pastor, hindi ako makapakali. Pwede bang namin kausapin? Kinausap kami ni Sister Liz. Tapos, ang sasabihin ng pala niya, ipagpapaalam niya, meron siyang niligawan. Hindi ako gusto siya. So, sinuri-suri namin. Alam naman ng magulang niya. Alam naman po, nagpupunta po sa kanila. O sige, salamat sa tiwala mo dahil nagbumihi ka ng payo para din po magabayan nyo kami all the way. O sige, tama yun. Yun ang masarap maging ninong kapag kinasal sila. Dahil mula simula, ay kinuha ka ng tagapayo, di ba? Hindi, kasi tama naman yun. Kaysa gumawa ka ng sarili mo, tapos biglang walang ano-ano Kaya minsan ayoko mag-ninong, magagalit siya ba? Lalo kung hindi malapit sa akin, ayoko mag-ninong. Paano bang pagod ni Bobo, di ba? Si Pastor, baka magalit si Pastor pag kinuha ninong. Hindi po, okay lang po yun. Yung mga napag-ninongan ko na okay lang yan. Pero yung kukunin nyo akong ninong ngayon, nagpapala kayo, ngayon pala magpapalo na kayo. Yung nagpunta. Hindi pa kami nakasal ngayon pala. Magpa-endorso na kayo. Para pamilyar tayo. Para talaga tayong mag-ama. Di ba? Kesa yung biglang ko na sa atin, ikakasal ka na pala. At biglang ninong ako. Ay, minsan pinampas ko kayo sa Stems Stems na lang po ninyo ito pag naininang niyo siya. Ninong niyo na rin ako. Kasi mahirap kukuha ka ng isang responsibilidad na hindi mo alam ang pinagsimulan. Anong nasa gitna nun? Alam nyo, sabi ko totoo, talagang compromise pastor ako before. At sinisikap kong hindi maging gano'n ngayon. Alam nyo kung bakit? Kung nasa Old Testament na pastor ako, matagal na po tinamaan ng tigla. Matagal na po kong sumuko. Dahil sa pagtanggap
ng mga alay o kompromiso na hindi dapat tinatanggap. Di ba? Tuloy tayo, overseeing, di ba? Ang pastor, sabi dito, having a guard dog. Minsan itong guard dog, napagka ka nagsipsip sa pastor. Di ba? Minsan may mga sub-leaders tayo nilalagay. Kasi hindi natin maabot lahat. Di ba napapansin ninyo minsan doon sa mga gobyernong approach sa pag-aalaga ng tupa? Habang nandito nag-aalaga, may mga 3-4 na asong tumatakbo, di ba? Iniikutan yung tupa para habang lumalakad, walang makakitigaw. So, ganun din po. Even Moses, nag-delegate siya dahil pinyo na yung kanyang hinahawakan. Doon naman sa mga dine-delegate natin leaders, huwag naman kayo mamili. No? Ayun, basta kami may pastor, gusto namin, ayaw namin sa mga sub-leaders. Huwag po, gano'n. Lahat tayo pare-parehong tao. No? And hindi ko pinopromote na sa akin lang pumili, ako lang magaling, hindi. Lahat qualified kapag talagang committed ka sa body of Christ. Ang mahal ka kasi committed. Hindi ka pwedeng maglagay ng leader kapag hindi committed. Ito, susunod na, so a pastor of a local church should be seeking the lost. Dito maraming issue, binabato sa akin. E ba't lumabas yung hindi mo hinahabol? Ang hinahabol ko yung nawawala. Hindi yung nagwawala. Diba? Napaka-banayad ng example ng halimugang anak. Kinuha nung anak, yung yaman niya, yung parte niya, at nagpaalaw. Yung tatay ba nagpupyan? Binigay niya. Pero ang kanyang nakalagay ay pag-asang bumalik-ulit at patawanin. Yun na. Hinahanap niya, nag-aantay siya. In realization, nung nalaman dahil hindi naman siya hinanap kung saan bayan siya nagpunta, nagkaroon ng realization yung kalibugang anak na bakit ko ginawa ito. Ngayon, ubus na, wala na akong kaibigan, kumakain na ako ng pagkain ng baboy, babalik na lang ako sa tatay ko. Dahil ko kahit katulong kumakain na masasarap na pagkain. At pagbalik ko, katulong na lang din ako, mag-a-apply akong katulong. Sometimes, ganun na dapat mangyari. You don't need to urgently visit. Give space. Yung binabato dito, bakit hindi nyo, hindi nyo dinalaw, hindi nyo tinayag, hindi nyo pinili. Sabi ko sa iba, hindi naman atin yan eh. Yan yung nagkaroon ng kaso sa ibang church. Pumunta dito, hindi nga kami nagkaroon ng problema or respect sa kanilang kumain. Yung problema pala, ewan ko po, sa order din siguro ng simbahan. So kung nandito yan, nagpahinga dito, they stay with us, host with us, in with us. Mahalata nyo, kung malakas na siya, naka-recover na siya, di ba minsan binakit tayo ng mga nahulog na ibon, na pilayang aso. Pagka malakas na, pinapakawala natin. Pag-ayos ko, pakawala na natin, hindi naman kasi sa atin. Pag hindi sa atin, huwag natin imbutin. Hindi ko ba? Kung hindi sa atin, bayaan natin silang bumalik sa kanilang respective local church. Paano yung manungkot na kami? Kasi na yung loyalty ko, binigay nyo sa kanya, hindi ko binigay sa Diyos. Kaya nung bali siya, malungkot kayo. Anong sabi ng isang ibang membro, kahit pastor, pinumento sa atin. Alam mo, meron kami pastor na membro, gusto ko rin doon, hindi ko namin eh. Pag wala sa pastor, yung membro na yun, parang patay ang iglesia. Kaya pag dumadating siya, buhay ang iglesia, masaya ang lahat, nakapagpupuli. Ha? Kako, inaantabayanan, gaya ang lahat, pero pag dumating na yung sister na yun, ay, lahat na ganun, itong kumantang ganun. Ang inantay niyo pala, yung presensya ng sister, hindi yung presensya ng Holy Spirit. Tama, di ba? Doon natin mati-check. Na wala pala tayong faithfulness sa local body. Hindi pala kay Jesus Christ. Ang attention natin, sa isang tao lang pala tayo nakafocus. Sa isang tao lang pala tayo loyal. Di ba? Nasa Bible ba yun? Siguro kung may nagagalit dyan eh. Kasi basta promote ng loyalty sa kanya. Nasa Bible yun. Be loyal to your local pastor. Huwag nyo silang bagabagin. Huwag nyo silang panakutin. Sinabi ng Bible napaka-clear, dahil hindi nyo magugustuhan ang balik sa inyo. At hindi ko po kinatutuwa. Kinatutuwa ko lang, dinidepensahan ng Panginoon ang mga pastor na kanyang nilalang. No. Who you are loyal to. If that person has a calling,
If that certain person really has anointing, diba? Minsan kasi, sa loob ng church, may gustong bumida. May gustong magpasikat. Gustong gampanan ng lahat. Diba? Tapos pag nasawata mo, galit. Kapiti. Diba? Gising. Gising tayo, nasa body of Christ tayo. Wala tayo doon sa tinatawag na pagpipangtihan. Diba? Alam niyo, ang pastor, pag nagsabi ng katotohanan, hindi naman siya pupurihin. Mas maraming masasakit siya mararamdaman. And that is understanding the life of a pastor. At naiintindihan ko yun. Nakahanda na ako doon sa mga mag-aagaling. Kayo pala, alam ko rin mo isbid na isbid sa akin. Ang dami mo, may isbid sa akin. Pwede lang pangalanan eh. Lalo, baka puyugin eh. Diba? Sa mata nyo, sa puso nyo, sa leeg nyo at kilos ng ulo nyo, halatang halata na tinatamaan kayo. Sabi mo, bago kayo. Di mo ba? Dahil ako ginagampanan ko yung pagiging pastor ko sa inyo. Hindi ako manginginig dahil mahal ko kayo. Kung ayaw nyo maniwala, bahala kayo sa buhay nyo. Di mo ba? May niyakap na ako eh. Pinagsabi ko eh. Hindi naman totoo ito. Ano may gusto? Halika ko pa talaga yung paa. Showmanship na po yun. Wala namang talent yun eh, di ba? Ang pinagtataka ko lang doon, hindi ko kaya gawin yun, pero hiningi ko sa Diyos. Kaya nung pinakita sa akin, nagawa ko. Kahit ako sa sarili ko, nagulat ako, naalakap ko. Napanigilan ko ng gabi. Sabi ko, Lord, kung talagang yun ang gusto mo, pakita mo nga sa akin, susunod ako. Alam nyo, linggo ng hapon, sinervo ko. Pagdating namin sa SM, malubong sa amin, naayakap ko tuloy. Na hindi ko kaya gawin sa totoo lang kung ako lang. Hindi ko kaya gawin. Dahil kahit pastor ako may pride din ako. Pero salamat sa lahat ng mga difficult attitude na yun, doon ako natuto kung magpakumbaka. Amen po ba? Kasi lagi ko bumabalik doon sa, kanino ba ako hinuhubog? Kay Kristo, si Kristo nga, galing pa ng langit, sinampad, ginoon. Niyurakan, pero nagalit? Hindi. Diba? Ako, pastor, yun ang purpose eh. Kaya mga naging pastor, para usigin ka dahil sinasabi may katotohanan eh. Pasensya na po ha. Dahil ang pastor no, hindi sugar-coated ang dila. Bawal nga sa akin yun, yung diabetes. Hindi po matamis ang aking dila. Mapait. Di mo ba? Ngayon din ang kailangan lang agreement para may mangyari sa ating ganyan. Amen po ba? Ngayon ito, tingnan natin. Unang bahagi, why a sheep got astray? Bakit ba naliligaw pa ang mga nasa loob na ng kawan? No? Pero mo na yung tendency dito. Di ba yung mga ligaw na hayop, naghahanap ng aampun sa kanila? Di ba minsan may aso sa harap? May pusa sa harap? Pilit mo ng tinatabong, binubusan niya, may nandyan ulit. Bakit? Gusto nila ng shelter dahil nagugutom sila. Giniginaw sila. Gusto nila makaramdam ng may mag-aalaga sa kanila. Kaya sila nandyan. Diba? Meron din namang mga hayop na inaalagaan mo, pero gusto mo wala. Pero ba pagkabaliktad na, yung ligaw na nakawala, gustong magpakulong. At yun namang nakakulong, pinapakain, pinapaliguan, minsan nilalabas, niyayakap, pinapasya. Pag kinulong mo gusto, kumawala, magwala. No? Kabaliktad, di ba? So, dito sa local church, pag nasa local church ka, talagang titingnan ka, papantayan ka bawat kilos mo. May pakialam ang local pastor, may pakialam ang leader. Hindi ka kasi tupang ligaw. Kung tupang ligaw ka, pumasok ka lang dito sa amin, wala kaming pakialam kung lumabas ka sa anong oras sa gusto mo. Dahil hindi ka naman namin member. Dahil siguro nakapadaan ka, may narinig ka, pumasok ka, umupo ka. Pero kung ikaw ay inaalagaan dito, kinalaman ng pastor mo, ng lokal ng pastor mo, isa kang tupa, inaalagaan niya, at nagwawala ka dyan, nag-uumi ka, gusto mo kumaripas, gusto mo, ano ka? Dahil ibilang. Ito pa, before kasi, Ephesian church ka. Ano ibig sabihin ko? Ang pag-ibig mo napakainit.
Tapos nagagawa mo lahat hanggang yung ginagawa mo lahat na wala na yung puso. Nanlalamig ka ngayon. Alam niyo, susunod dyan, hindi makilala ng church. O, pag sinabi kasi natin church to, pwedeng person or literal church. Ang gusto lang pinaparticipate sa loob ng church, activity. Yung hayo, yung outing, yung iba, kakaroon na anniversary din. Yung lahat ng mga masaya, yun lang ang gusto ko. Ang tawag ko doon, parang Laodicean Church. Gusto lang yung mga activities, gusto lang yung mga events, pero pagdating sa pagpapasakot sa local church, sa locality, ayaw ko yan. Ayaw ko ng kinakayas, ayaw ko ng binabawalan, ayaw ko ng ginugupitan. Gusto ko yung pray, yung masaya lang. Pero hindi siya napulo. Kaya, kung pag-aaralan nyo lang yung Bible, you will get to know and you will say, you will agree, amen, amen, amen. May sasayid lang po ako. Kung habang kami lumante, nagulat na lang kami sa amin, kasi sanay kami ng maliit na lahat kami, may oras ng tulog. Siyempre, nagbibilang ka na nagdadala kami. Hanggang nakita na lang namin, hindi kami yung, nasanayin na kami na bata ka lang, hindi talaga pwede makipaglaro sa akin. Kahit mga pinsan natin. So, ang mga, yun na, lumalaki na kami binahatid na lagi mga kapatid ko, wala talaga kami kabatian, pero wala kami kabarkadang mga kapitbahay ni pinsan, wala. Alam niyo po na, bulbuli kami mga kapatid. Kasi pag lumabas kami, kami rin yung uuwi, kami rin yung kapatid. Alam niyo, sabi sa akin, pag lumalabas kami, tinanin ko mga ito nakawala sa oran. Nakawala. Bakit daw kami kinukulong ng aming magulang? Sinasabi ng mga pinsan, bakit yung mga hindi kayo pinapayagan? Bakit kami pinapayagan? Ang laya, kung saan kami nakakating, kahit gabi, hindi kami nahanap. Kayo naman, alas 5 pa lang, alas 6 pa lang, parang pinatutulog na kayo. Nakakagalit din ka sa amin yun, nakakainis din yung magulang namin pa nung ngayon. Naiinis din kami. Bakit nga ba? Pero ngayon, yung mga nakaraang taong parang napagkanto, lahat mga nang bubuli sa amin, yung naging buhay. Tampay, iwalay sa asawa, wala magandang trabaho. Ang ngayon, pabigat sa mga kamag-anakan, kapatid na matay na yung mga magulang, pare-pareho na muna yung mga tinanggap, pero napariwara ang buhay. Kasi na, hindi nagpadisiplina, hindi naalagaan. Pero hindi namin narating kung ano man yung meron kami ngayon, kundi dahil sa pangangalaga ng mga magulang natin. Meron din sa Lord Church. Pag hindi ka nagpapasakot, wala kang mararating. All the way, mula na pumunta ka dito, taga-upo ka. Di ba rin kung taga-upo ka, di panggulo minsan, magulo ka. Imbis na makatagdag sa pag-usap ng church, nakakasagabal pa. Pabebe pa. Di ba? Hindi na nakikipagkaisa, marami pang sinasabi. Okay, balik tayo. Why is sheep got astray? Bakit ba naliligaw itong mga tupang to? No? The pastors and the flock. Meron namang pastor, yung flock. Pero bakit naliligaw? Tingnan natin yung senaryo. Ganito kasi yan. A member of a certain local church overseer by a certain local pastor. Pinanganganak ko siya. Pastor. Bakit mangyayaring maliligaw? Sabi dito, when a member was overfilled and not able to drink. Pag ang isang membro ay na-overfilled ng salita ng Diyos. Sulat lang siya ng sulat, amen lang siya ng amen, pero hindi na na-apply. Hindi na siya na-overfilled ng salita ng Diyos, na-overfilled pa siya ng chismis. Hindi naman siya napupuno ng salita ng Diyos, napupuno pa siya ng chismis at issue sa loob ng church. No? Kaya yung katotohanan, hindi makapasok sa kanya. Ang nakakapasok sa kanya yung mga kwentong kutsero, yung mga kababawan. Ang nakakapasok na develop sa kanya yung mga ugaling hindi dapat nakikita sa isang Kristiyano. Parang ang nakikita pa rin sa kanya ay yung luma niyang pagkatao. Yung the same old person. Pero nagsisimba, church member. No? Ano pa? Pangalawa, when a member doesn't listen carefully and not able to grasp the truth and becoming an immature
Ito ba? Ano sabi? Pagsabihan mo, yung matalino. Ano raw ang gagawin? Pag matalino pinagsabihan mo. Tinuwid mo. Magpapasalamat pa sa'yo. May gratitude. Pero pag mamang pinagsabihan mo, ipagbubuhay ka. Ipagtatanong ka. Magagalit sa'yo. Biblical lahat. Di ba? Kaya kung meron kayo nito, nasa Bible yung character. Nasa Bible yung tendency na nararamdaman nyo ngayon. Di ba? Kaya napakalino dito. Sabi nga dito, ever hearing, ever studying, but have not done or received truth. Hindi lumago, hindi natuto, hindi nakawala. Walang power. Hindi napapago. Diba? Ano? Kinalabasan. Baby forever. Baby. Hindi lumago. Habang buhay, alagain. No? Ano ba? Bakit na astray ang isang member ng body of Christ? When a member doesn't commit their faithfulness and loyalty, kanina pa natin ito pinag-usapan. Parang attendee lang ang faith niya. No? Explain natin. Sabi ko kanina, hindi porke ever present ka, ever giving ka, and member ka. You know it in your heart kung talagang member ka. Isa lang naman yung mga pro ko dyan. Pag-attach ka. Pag-ramdam mo yung pangailangan ng katawan at uma-action ka. Pero i-clear ko sa iyo dito. Hindi ka a-action nang hindi alam ng local pastor. Dahil iba yun. Di ba? Ang sabi, ang tunay na pastor ay dumadaan sa tunay na daanan. Ngunit ang magnanakaw ay dumadaan sa ilalim o sa itaas. Ibig sabihin, may kilos na pailalim at may kilos na paimbabaw. Kaya mo deserve. Hindi porke mabait. Hindi porke walang tawa. Nakikihalupilo sa inyo. Hindi sa inihayakin, kayo na kayo. Tulog ko. Skills. At matalino tayo. Okay, paano ba naniligaw ang isang member? Kadugtong nito. When a member is dearly attached to the all members, not to the leaders of the church. At ang Proverbs 10:17, sabi, they ignore correction. Ayaw. Di mga sinungaling, tuwid niyo ako. Rigotin niyo ako, pero ang ginawa, nagano. Diba? Paimbabaw, ibig sabihin. Mas loyal ka sa umami mo. Mas loyal ka sa kabarkada mo sa loob kaysa sa katawan ni Kristo. Ipapaliwanag kayo dito. Member ka ba talaga ng local church of the body? What is your role here? Ikaw ba ay faithful o spy? Spy ka ba sa loob? Ano po ka nag-i-spy? Yung lahat na nangyayari dito sa loob, kinekwento mo pa sa mga lumabas na. At tuwang-tuwa naman yun dahil nagkakagano ng pala. Know your role. Pag gano'n ang activity mo, you're not afflicting me or afflicting anyone here. Ang ina-afflict mo, yung body of Christ, si Jesus. Si Jesus. Si Jesus ang ina-afflict mo. And woe to you. Meron kang haharapin pagharap mo sa Panginoon. Diba? Kaya, beware. Ma-alert tayo dito. Huwag tayo gumawa ng mga bagay. Yung ating tinatawag na dearly attachment, wala na nga dito sa mga nagpapakain, nananalangin sa inyo, nagtutuloy sa inyo, binibigay nyo sa mga hindi rin naman loyal sa inyo. Ay, kawin mo. Diba? Frenemies, compares, bilongs, etc. Relationship na po natin. Pahalagahan nyo yung relationship nyo kay Jesus Christ. Dahil tao yan, kahit magulang mo, kahit kapatid mo, asawa mo, isang araw iiwan ka pag nainis sa'yo. Pero ang Diyos, hindi ka iiwan.
staying long nga siya sa amin. Eh kasi kami pinapakinabangan niya, pakainin ng bago. Hindi mo naalis yun. Pinapakain mo yun. Ay, yung pinakainin yung aso. Hanggang nakikinabang yan. Kakain yan, hindi nakakain mo eh. So mukhang bigyan ng katotohanan sa salita niya. Kung talagang prangka ka, prangka mo. Tingnan mo ng tapat din sa iyo. Siyempre, sweet dahil sweet ang pinapakita mo. Ako mas gusto ko na yung harapan sasabihin ako katulad ginagawa ko sa inyo kaysa kainin ko pang sasabihin at makikiramdam ako habang natutuwa ako sa iba, sa inyo. No? Halimbawa, issue natin itong halik-halik ha. Pagka naman nararamdaman niyo halik ko, hindi na po tama. Sabihin ko na lang po, titigilan ko po. Kasi di ba? Meron pa sabihin. Kasi siyempre, kumakatisod na kami. Pag medyo bata nga, lalo na kung hindi ko, siguro iba nagtataka, bakit yung mga bata, nakikis ko yung mga bata, hindi ko nakikis. Dahil iniisip ko rin yung mga asawang isa. At may lesson din ko na, kaya okay na yun po. Di ba? Just say it! Kasi kung talagang magkakaano tayo, dapat tayo ng ugali, huwag na tayo mayang sabihin yun. Even we can accept review. Di ba? Okay, isa sa inyo. Uy, masarap mo. Okay. Di ba? At pag naman di ko ay nakikis at pwede naman kayo kiss, sabi naman kasi sa Bible, magbatihan kayo ng banana. Di sabihin nyo lang, Pastor, kiss. Di ba? Basta walang mali siya, ha? Okay lang. Kasi hindi natin kailangan isuin yung mga bagay na yan. Kailangan lagay natin sa ayat at pinag-uusapan. Okay, tuloy tayo. Sabi din dito, bakit naliligaw pa ang mga miyembro? Pag ang miyembro ay piki, alam po ninyo yung piki? Yung mapili. Mapili ka ng upuan. Mapili ka ng kapatiran. Mapili ka ng tagapagpakanta. Mapili ka ng kanta. Mapili ka. Lahat na lang, ang dami mong pinipili. Wala kang yung appreciation sa lahat. Alam mo, ito yung magpapakata, isip ko natin, ito gusto ko ito, matili boses nito, kumakalang talaga, pati mga chantin. Pag gano'n ang nangyayari sa inyo, talagang makikinig kayo kasi ang purpose niyo ay hindi mo divine. Masyadong literal. Yung mapagpili ka na sa iyong mga ginagawa, ang anong kakalabasan mo. Diba, sabi nga dito, ikaw ay mamimili ng programa, mamimili ng mensahe, mamimili ka ng church, mamimili ka ng kaibigan. Ano ba? Ba't naliligaw pa rin? Kahit nasa wala church, sabi, when a member is full of negative perspective view, lahat na lang ng tingin niya mali. Lahat na lang ng naririnig niya mali. Lahat na lang ng sermon, tinatangaan siya. Okay? Ang mahabang oras kainipan sa kanya. Pati na nag-communion, naliliitan siya. Pati damit ng iba, nakakatisod sa kanya. Diba? At pati na lang yung mga koleksyon na maliliit na may abono naman yung church, ay, pinakagalit pa niya. Diba? Kasi pagka ganito na lang mangyayari, sige, maliligaw ka kasi you don't go with the flow. You always what? Resist. At naghahanap ka lagi ng kadahilan. Okay, ano ba? Ba't maliligaw ka? When a member doesn't submit to the headship and that's what pleases him. Pag hindi na marunong magkasama. Ay, ganito ko, ayoko, wala akong boses. Diba? Sa'yo na lang. Wala ako ng boses. Pinakabultin tayo. Hindi bawat araw bumabata tayo. Umiidad tayo. Sinirang ba? Sabi, kami mag-usap, ramdam na namin yung masasakit na totoo. Ngayon, ramdam na namin yung namamaos. Alam niyo, minsan pag nagsasalita tayo, nararamdaman ko na namamaos na. Minsan yung simpleng kanta ko pag nagdadrive, parang kanta ko pag nito yun eh. Pero wala, kumakanta ako, maus na. Maus na siya. Hindi ko na makanta. Nagtataka lang ako pag nito dito, bakit yung kanta ko hindi maus? Sabi namin anak, kasi dati hindi ka na nagsasonglit eh. Yan po kasi pinagbibigyan ko sila lahat na ma-develop, di ba? Mga song leader, di ba gusto niyo naman magpakanta, di ba? Magpagapit kayo. Ano po ba? Ano mo sa bato eh?
Kailangan may develop pa talaga. Okay, ano pa? Paano na maliligaw ang isang miyembro when a member, ito was victimized, brainwashed ng isang strayed member? Pag may nakapasok na ligaw ng miyembro, yung may dalang maling doktrina, may dalang maling paniniwala, may dalang maling pagpapabebe sa inyo, mag-brainwash kayo. Isang araw, hindi ako nagtataka, pero sana magtaka ka. Bakit hindi naman ako galit dati kay Pastor? Hindi naman ako galit sa church namin. Bakit ngayon galit na ako kay Pastor? Bakit galit na rin ako kay sisters? Galit na ako sa mga leaders? Galit na ako sa inyo? Galit na ako sa church? Ano pang ngayon? Hindi magalit ka na rin sa Diyos. Galit ka na eh. Isipin mo, bakit ka nagkaganyan? Sino nag-implant yan sa'yo? Di ba hindi mo naman sasabihin siya nakasama mo. Hindi naman eh, dahil ang nakapasok sa'yo ay espiritu niya. Hindi siya. Yung masamang espiritu, meron sa kanya. Di ba dapat kung na ito makabalik kayo sa magandang samahan ulit, nirespetuhan, mahal ko si Pastor, mahal ko si Fergus, mahal ko miyembro, mahal ko leader, mahal ko ang aking group, mahal ko lahat, mahal ko ang church. Dapat nandun eh. Pero pag nagsisimula ka na ng difficult sa pakiramdam mo sa lahat, ibig sabihin, may nang brainwash sa'yo. May nang gatong sa'yo. May nang bulong sa'yo. Pero hindi halatang bulong. Di ba? Hindi halata. Pero nakapasok ang espiritu ng masama. Okay. Bakit maliligaw? Ito ang totoo sa lahat. Bakit maliligaw pang isang inaalagaan miyembro? Pag ang miyembro ito ay ipinapakita na yung talagang role niya sa loob ng church. Kung siya ay ligaw talagang damo, kung siya ay kambing, kung siya ay lobo na naggagamit tupa. Role yan. Anong role mo? Diba? Alamin mo ang purpose mo. Bakit ka nasa loob? Ikaw ba ay lobo? Ikaw ba ay ligaw na damo na hindi mabunot-bunot at pag binunot, baka mas maraming mabunot? O ikaw ay kambing? Diba? Sisermon ako, kaya masakit. Dahil kawan na pinagkakilala na ito sa akin. Alam niyo, kung inisip ko, nilibigyo ko, sabi ko sa sarili ko, okay, Pastor, na ganito lang. Okay na ako sa dami nyo, okay na ako sa tinatanggap ng mga blessings sa inyo. Buhay na buhay kami. At siguro mas maganda mag-sermon ng masarap. Yung pagpapala, pag-ibig, lalo nyo akong mamahalin at baka madagdagan pa lahat ng mga blessings. Pero, isang araw haharap ako sa Diyos. Pag hindi ko sinabi ito, dahil marami sa loob ang parang nakulong, alaga naman. Okay, magagalit. Totoo naman to. Pero halatang ligaw. Mga upang ligaw. Ibig sabihin, hindi alam ang tunay na purpose bakit siya nandito. Diba? The Bible is, pangalawang punto, the Bible is true with its warning. Totoo po. Ang sabi sa Proverbs 14:12, there is a way that seems right. Akala mo kasi yun yung tama eh. Bakit ka ba nagkakaganyan? Ang daming punto, sabi dito, maaaring nabubuhay ka ngayon sa kasalanan na ini-enjoy mo. No? Or you staying with the bad companies, yung alam mo naman sila yung nagbibigay sa iyo ng kahinaan, pero nandun ka pa rin sa pig pen, nandun ka pa rin sa Quran, nandun ka pa rin sa usali, alam mo na sila na yung nagpapahina sa iyo, pero hindi mo bitawan. Practice mo yung weaknesses, talagang fully practice mo at fully apply mo. Alam po ninyo, kinagagano, pag ganito ka, kitang-kita sa kilos mo. Kitang-kita, hindi mo madidinan. At galit na galit ka sa katotohanan, with mapangiti. Pero pag ikay napapangiti lang, ay sa'yo, magaan na. Ibig sabihin, nalagpasan mo na yun. Natatawa ka na lang sa nakaraang buhay. Ayun, diba? Pero pag ang iyong dati ay gumaganito, ang pangit, di ba?
hindi ako. Pero kung tingin ko sa iyo, at talagang kasabihin ko sa harap ng mukha niya dahil membro kayo pinagkatiwala ng Diyos. At hindi ko masasabi ko, hindi ko kayo mahal. Lagi ko sinasabi ang kahit sa anak ko, mahal kita. Mahal ko kayo kahit sinasabi ko. Magalit na kayo. Pero pag wala na kami, marirealize nyo, bakit namin hindi? Diba? Hindi tayo spoiler dito. Okay. The Bible is true in its warning. Ang sabi dito, when we lean on our own understanding. Diba? May gano'n eh. Yung, paalala ba sa Bible yun, na huwag kang sasandig sa sarili mo kaunawaan. Kundi tumiwala ka sa Diyos. Diba? Kaya nga doon sa way, nakala mo tama, ito yung paraan, nakala mo tama, tamang magbartagaan, tamang magchismisan, tamang hindi makipagkaisa, tamang lumaban. Yun yung way na akala mo tama. Tamang mag-alsamasa, tamang mag-boycott, tamang huwag magpakita, tamang manlamig, yun ang akala mo. Di mo ba? Alam po ninyo, ano po ba yung istorya ni Nadab sa kanyang Abihu na makikita po sa Exodus 6:33, Leviticus 10, Numbers 3 at 4. May palatuntunan ng Diyos eh. Kung magsisindi kayo ng apoy sa dambana, ni altar doon o meron doon apoy at doon kayo kumuha, sa kadalihin nyo dito, sige. Anong ginawa ng dalawa? Hindi ko alam. Saan makakita ng posto yun? Yung posto lang kaya. Ano kaya nilang masindihan yun? Baka siguro may batong buhay sila. Kumiskis sila. O gano'n sila ng iba. Hanggang kumapoy. Alam nyo, sa galit ng Diyos, kahit anak pa sila ni Aaron, yung priesthood, no? Yung ginawang paano ng Diyos sa panahon ni Moses, kahit anak pa sila, hindi sila inispoy. Kahit anak pa sila ni Aaron, sinupok sila ng apoy ng Diyos. Alam nyo kaya nasabi ko, napakahalaga kasi na pumapailalim tayo sa palatuntunan ng Diyos. Kaya naglagay ng mga pastor na nagre-research, sinasabi yung dapat matutunan, ways and means sa pagsisimba, sa pagkakaloob, sa lahat ng mga pag-aalay, dahil ang Diyos na sinasamba natin ay Diyos ng ayos. Hindi pwedeng gusto natin. Hindi pwedeng gusto natin oras. Minsan maraming nagagalit, lalo na parang issue yung late. Di ba? Naniniwala ba kayo na sitwasyon yun? O nasa tao para mabago yun? Di ba? Ano po, ako pupunta ako sa Bales. 2 beses ako pupunta sa Bales, hindi ako nagmamaneho. Dahil yung unang pupunta kami, natutulog ko nga nung sa therapist, inaantok ako talaga, hindi ko kaya sa kamabigay sa akin. Itong pangalawa naman na punta namin, punta nga kami ng Balbar, Batangas, Asdori sa Pampanga, pagod talaga ako, inaantok ako. Kasi ang Pastor Cesar, masabi ka lang, nagkita rin kami ni Pastor Cesar sa dyan, kasabay ka. So, ibig ko sabihin, may kotse wala, pag talagang gusto mong pumunta ng ganung oras sa pupuntahan mo, makakapunta ka. Nasa pag-a-adjust mo. Ano, may kotse. Alas 5, alis kami. Pastor, alis tayo alas 5 sa Maynila. Alas tayo, Pastor, ang meeting, sasabihin ka ba? Alis kami alas 5. Dahil alam mo na yung magiging traffic eh. Diba? Eh kung mamamasahe ako, indan mas maaga dahil yung bus pa hipo-hipo yan eh. Or ako aalis. Yun yung ibig sabihin ko, yung mga nalilate, baka nagiging habit. Huwag natin alis ko sa pinag-usapan. Baka nagiging habit, baka marami kayong palatuntunan. Namamalatyan kaya kayo, naninilig kayo sa alas, ito kaya, sa kanino ba sapatos yung teterno ko? Dati, isang sapatos daw, ngayon, 12, nalilito tuloy ako. Ito yung gusto ko sapatos. Palta ko na lang itong damit, hindi pala bagal. Palta ko na lang din yung sapatos. Diba? Hanggang hindi mo napansin, yung oras ay ano na? Late ka na. Sumunod niya kayo, hindi. Ano sasabihin yun? It's better late than never. Yan ang tao. Totoo naman eh. May katwiran ka, pero kung nagpapasako ka, sa susunod, hindi ka naman late, di ba? Kung ikaw'y mabuting Kristiyano at talaga nakikipagkaisa ka, ngayon narinig mo itong masakit, ang sasabihin mo, sa susunod, mag-a-adjust na. Sabado pa lang o Biyernes pa lang, magplaplansya na ako. Sabado pa lang, isusukat ko na lahat. I-match ko na kung ano yung mag-match, di ba? Hindi yung kailan araw ng linggo. Di ba?
pamamaraan. Okay, tuloy tayo. Ang sabi dito, the Bible is true in its warning. Alam po ninyo, sa 1 John 3:7, binanggit dyan lahat. Di ba? Yung disloyalty and faithfulness in the body of Christ, no, para bang mas nanalig yung mga kampi-kampihan, magkakumari, magkakabalahibo, nagiging church splitter, nagiging grasshopper. May paalala po yung 1 John 3:7, kung hindi pong babasahin. Ito ay parang sa Ephesians 4:14 din, Galatians 1:8, para bang nadala ka ng hangin. Pag humipan doon ka. Pag humipan dito ka. Saan ba talaga? Diba? Mabait ko. Dito ko. Eh, ginawa ka. Ngayon sumip. Ano sa mabait? Dito. Diba? Pwede ba yung, ewan ko, pwede ba yung mamili ka ng nanay at tatay? Sino yung nagsabi dito ng, nung bata pa siya na sana, kayo na lang yung nanay ko. Diba? Bakit mo nagsasabi yun? Kasi nakikita mo maganda yung trato niya sa anak niya. Samantalang yung nanay mo, mata mo lang ang walang lahat. Diba? Meron sa akin nagsabi ganyan, mga membro ng mga different churches na pumunta ko sa dito. Pangalap ko, nakikita ko kasi, pastor, kung paano mo bisa yung mga anak ko, ako makilig. Para naiinit ako, nasabi ko sa sarili ko na sana kayo yung daddy ko. Diba? Kung pwede lang mamili. Sino dito yung kung bibigyan pagkakataon mamimili ng daddy? Tingnan nyo kung ba ang purpose nyo kung ba't mamimili kayo ng daddy. Diba? Diba ba? Ito yung daddy nyo. Kamukha nyo, namili kayo. Eh magiging issue kayo. Sino yan? Daddy ko. Ba't kayo magkamukha? Diba? Issue Kaya kayo ang magdaddy dahil kayo ang may relasyon kayong magkamukha. Kaya huwag mo ipili yung hindi. Kaya sa local church, yung activity natin. Huwag natin pabayaan. Minsan, may activity in church, may nananawagan ng ibang activity. Nandun tayo. Hindi mo tama. Okay, tuloy tayo dito. Ang sabi kasi, kahit na nga, ginamit ko na ito kanina, kahit na nga ang pa yung bumaba sa lupa, kasi tayo, mahilig tayo, pinamili ko, hindi naman ito masama. Di ba, mas katuwa-tiwala yung anghel? Ikaw naman was his favorite way, dumating ang anghel at nakikitira sa'yo. Nakikitirahin mo ka? O syempre naman, hanggang kumakain lang siya doon, di ba? Tapos, bina-Bible study ka siguro, di ba? Talagang gumagawa ng kaliwanagan, di ba? Kung sakaling ngayahin ka sa disco, maripadahin ka, gusto lagi swimming, aalagaan mo ba, paling-paling mo na. Di ba? Kasi sabihin, kung may dala siya, hindi na ayaw. Sa description niya, bilang anghel, palayasin mo. Kahit na nato yung anghel. Di ba? Huwag niyo sasabihin ng ganito. Kaya kami ganito, baliw. Kasi nasa pamilya namin, lahi namin. Kaya kami ganito, pangit, nasa pamilya namin. Wala po naman. Nang tinubos kayo ng Diyos, lumayo na kayo individual. Putol na po lahat yung verses. Wala na yun, hindi natutuloy yun. Kaya huwag kayong manangan sa ganung paniniwala. Pero pag ang isang masamang tao ay hindi nagpapako sa Diyos, yung dalang espiritu ng kanilang lahi na ipapasa pa sa iba. Kaya beware. Baka mga tinatangkilik nyo, may mga naipapasa insanity, possessing spirit, bad attitude, kaya din alam. Di ba? Ano ba? The Bible is true with this. Sabi dito, if you defend your cause against the church and against the pastor, ganit ka pagkatulog-ulit ka. Lagi ko sinasabi, hindi naman ako ganun Ba't hindi ka muna makinig at magkasama? Diba? Ano ka agad sa isa pa lang yung sinabi ni pastor, nakakalamig dalawa ka na ng tanggi at rason. Diba? At may plano ka na agad. Makaalis naman. Katampo naman. Hanggang kepaan na lang. Sige ba ba?
Welcome to 2025. Diba? Huwag niyong pagpapalaki ng katawan ng Kristo dahil magpapalit ang Panginoon ng mas mahusay sa inyo. Marami nang lumabas, dumaban. Anong buhay ngayon? Pati kabuhayan na daman. Lumabas ng masaya, nagmalaki dito, nagtawa. Diba? Ano ngayon ang buhay? Ng Panginoon. Lalo na kung meron kayo inaasahan, hindi sa Diyos, hinihiling ng isang bagay na kailangan nyo sa buhay nyo para sa kaya nyo. Tapos yung attitude nyo, don't expect. The Lord bless man or woman if he find them pleasing in His sight. Ano yung blessing na inaasahan nyo? Pakita mo na kayo ng kaluluran sa Diyos. Huwag na po kayo pastor, sa Diyos po. Dahil pag pinakita nyo sa Diyos yan, dumadamay lang kayo pastor. Sa Diyos po tayo lahat, subject, hindi kayo pastor. Tagasalita lang ako dito, pero sa Diyos tayo lahat. Okay, ito na yung stray purpose tayo, pag-usapan natin. Sa sakit, di ba? Nasabi dito, bakit ba may mga stray purpose? Kasi dapat, it should be that we are seeking God's presence. Pag pumunta ka dito, ang hanapin mo, presensya ng Diyos. Yung madampian ka ng presensya ng Diyos. So, pag yun ang hinanap mo, hindi ka hanap ng katabi. Na kung sino, ang hanapin mo siguro yung upuan sa harap. Pinagalit, hindi wala sa harap. Paalala na may next time naman para makaupo kayo dyan. Di ba? Ano nangyayari? Iba kasi hindi naman talaga Diyos hinahanap yung size ng church. Hinahanap yung may magandang parking lot. Ang hinahanap yung pastor, mukhang ano. Kung hindi pa pastor yun, hindi nyo mamamahal. Di ba? Pwede naman lahat ng lahi may pastor. Di ba? Kung nangyari, minsan ay isip yung paano kayo unahan mo ako? Yung pastor ako unahan mo. Ang galing ko siguro TV sila ng mga. Di ba? Kaya buhatin ako, ihabis ako sa isang kanto. Huwag nyo, huwag tayong tumingin sa itsura ng mga leaders, ng mga members, kung mayayaman pa, at sabihin natin, here I belong. Baka ikaw pinakamahirap po. Di ba? Kung saan ka nilagay, diyan ka bubulak na. Meron kang purpose, kaya ka nilagay. Diba? Straight purpose, it should be, our coming here is to worship God in spirit and truth. Pupunta ka dito para sumamba sa Diyos sa Espiritu Totohanan. Pero nang pumunta ka dito, wala akong ginawa kung yung bibig mo ay mag-platter. Ang ganda mo. Pogi mo. Ang bait mo. May pera ka mo. Wala. Kautuan sinasabi mo. Huwag ganon. Minsan mo lang sasabihin ko, hindi pa ulit-ulit. Okay na po yun. Okay. Ang pa na astray ang purpose natin. Ang sabi dito, ayan. It should be bringing soul. Ay, ang nangyayari, hindi ka na nagdadala ng kaluluwa. Nakapagpapalabas ka pa. Ako, meron ako natatandaan eh. Kasi nga may pumasok yun. Ito lang pumasok, mabait ka lang. Mahilig lang sa ulang. Si Manggol. Sabi sa akin isang member, Pastor, bigyan mo ako ng kahintulutan. Pag hindi pa talaga tumitig yan, kakausapin ko na yan. Diba? Naano ka ba? Nung pumasok ako dito, kinupronta. Sinabi ako masamang ka. Himala ka sa mga, ako ganito. Mag-tendency ako maging ganito. Ganyan yung mangyayari sa buhay. Naniwala naman ako to. At parang inaantay ko nga maging masama ako. Oo, gano'n. Abay, nung meron naman akong dilalang ang dami ko ng dilala dito. Kinukompronta na lang lagi. At pagdating sa bahay, hindi na raw sila sasama ng exam. Bakit? Ganun din yung mga pinagsasabi. Ha? Dapat kung sa huwag mong awayin. O kaya bantayan mo na lang yung mga ginagawa. Ang hirap na mag-aya eh. Dadali mo dito, tapos kukorne na kung ano kung sasabihin. Diba? So sometimes, ang sabi dito, pag tayo po ay nakikinig, hindi doon sa tinatawag na salita ng Diyos. At nakikinig lang tayo sa sinasabi ng tao. Dalawa na ito pupuntahan natin, ma-influensyahan tayo o ma-isip tayo. Diba? Kaya ang pinakamahalaga sa Diyos tayo tumingin. Sa
sa Diyos tayo. Wala tayo pwedeng petikin basta di ba? Hindi naman natin kahit maraming aksyon, hindi naman natin basta pwedeng sipahin para kasi pusa lalabas ang paghihirap na. Doon sila katigawan. Pag ginalaw mo yan, mai-infect kayo. Pero bayaan yung mamaga, isang araw pukot o pila. Lalabas siya ng pusa. Diba? Lalo na kung pinapanalan sa Diyos. Kaya sabi dito, no? Stay purpose, dapat lamang nakikinig tayo, nagdadala tayo ng kaluluwa, hindi naglalabas ng kanil. Pansin ko, lahat ng hinandil naging mababaw. Lahat ng hinandil, yung iba lumabas. Lahat ng hinandil, iba ugali ngayon. Diba? Kaya kayo, alamin niyo kung kayo. Diba? Sistema pa ba ng Diyos ang nasa sa inyo? O sistema ng tao yun? Alamin niyo? Discernment. Dapat meron tayo. Hindi lahat. Sabi ko nga, yan mga katabi nyo, pwede correct sa inyo yan kung hindi godly. Minsan may masakit na salita, pero magpapalala sa iyo. May salitang matamis, pero ikukulong ka. Piliin mo mabuti yung pinakipili. At yung loyalty yung mga tinatangkil. Piliin yung mabuti yan. Diba? Kasi mga break up, diba? Bakit kayo nag-iwalay? Bakit siya? Ang bait kayo. Lahat naman mabait sa una. Pero pagtagal, malalaman mo talaga. Diba? Okay, tuloy tayo. Sabi dito, it should be that we are listening, be open rebuke, and have teachable spirit. No? Huwag tayo maging narrow-minded o close-minded. Alam niyo, pagka nilireview kayo, tinuturang kayo, wisdom earns, increases. Yung tao nakikinig na tumututo. Yung taong sumusumata, walang natututunan, walang nasisimulan. May isang tao pa na sabihin, alam mo ito nakikinig na? Halos libro na yung sinabi ko sa iyo eh. Kung nakikinig ka lang, makakagawa ka na yun. Sabihin pa, ulit-ulit na lang tayo sa mga sinasabi, pero hindi ka natututo. Alam mo yung kalungkutan sa isang namumunoy? Hindi kasi kasiyahan yung marami. Ang kasiyahan, yung nandito, may bagong buhay. Why? Nababago yung totoo at hindi hipokrito. Sakit. Pero nararamdaman ko kasi kaya sinasabi ko. Totoo tayo. Kung mabuti tayo umaharap, magsasalita, kahit nakadali ko, panatagin mo mabuti ka rin. Hindi ko yun alam, pero alam ng Diyos yun. At lahat yung bakalakay pabalik sa inyo. Bakit? Sabi sa Bible yun kung anong tinanim mo, aanihin mo. Maging matalino nga po tayo sa salita ng Diyos. Hindi ko sinasabing pasalamatan tayo ko Diyos. Mas expected ko magagalit kayo. Diba? Pero panahon ng igligan Diba? Panahon talaga ng taglamig. Panahon talaga ng ang tao ay magiging maibigay sa kanyang sarili, mapagmalaki, matitigas ang ulo, lilo, mayayabang, mapagmalaki. Kaya rin namin naman ganito mga hard times, guys. Tingnan natin yung pinaka-magandang buhay. Nakasabi lang, pura lang siya sabi. Hindi. Babalik ko kayo sa divine purpose. Pag-usapan natin, ano ba yung divine purpose? Bakit ba tayo nandito? Una, alamin mo, Kristiyano ka. Kaya dapat purpose mo, Christian purpose. Mga Kristiyano gagawin. No? Sabi dito, this could only be if we learn to, ours to do. Yung gagawin natin. Una, submit to God. Pag nag-submit ka sa Diyos, matututo kang mag-submit sa leaders, sa shepherds, at humility will be seen in your lives. Dahil papapapasa ko. Pangalawa, be open for teachings, counsel, instruction, rebuke. Doon makikita ang matalino ka. At doon papasok ang wisdom and knowledge sa iyo. Pangatlo, sabi dito, practice and apply. Kung ano natin mo, practice mo. Parang mahirap, practice mo lang. Hard become easy. Well,
Practice. Di ko ba? Kaya sabi, practice and apply. Dito pa rin sa loob ng church, divine purpose, commit ourselves, be faithful and loyal to your local church. Yun po ang order. Nilagay ka ng Diyos sa isang locality, sa isang local church, sa may local pastor, doon ka maging faithful. Pagdating sa offering, okay lang yun kung gusto mong tumulong sa iba, but do not forget your own belonging. Kung saan ka nakain. Pwede yun, may mga excess kayo, okay lang yun. Pero huwag niyo pa, lalo kung sinasadya ng disloyalty, pinapaalata mo ba talaga? Pinagmamalaki. Hindi ka po sasamahan ng Diyos dahil hindi ng order niya. Ang order ng Diyos, magpasako. Katawan niya eh. Eh kung pasto na ito, nilagay ko lang dyan para asikasuhin yung katawan ko. Hindi kanya yung katawan. Katawan ko, nilalagay ko lang siya para tanggalin yung tiba, tanggalin yung dumi. Ako yung may katawan. Inaatasan ko lang siya yung kamay para pagpagay ng dumi. Tapos ganito. Pinapagpagal ka, gusto mo kumalat. Di ganun ba? Katawan, biglang nalagyan. Dahil ayaw mo pinapagpagal. Di ba may ipin ba na masakit? Pwede pa namang gamutin. Ang solusyon mo kagad, bunutin ang lahat. Makatilang mata mo, bunagin ang lahat. Di ba siya ito kung irritable? Nasa katawan ka, hindi lang naman ikaw na nasa katawan. Lahat nasa katawan. May role ka lang na ginagawa sa loob ng katawan. Di ba? Kaya sabi dito, i-promote mo yung love, peace, unity. Maging dalangin mo yan. Baka kasi wala na yung sa'yo eh. Kamahal ka na lang sa'yo, nagpapakita ka dito. Fellowshipping with friends. Pero yung purpose mo, straight, ligaw. Hindi talaga nakatoon doon sa gusto ni Lord na mangyari sa'yo. Di ba? Ngayon, do it for God. Pangalawa ng divine purpose. Hanapin mo yung presensya niya. Sumamba ka pag pumunta ka dito, sumamba ka. Walang ibang bakit, sumamba ka lang. Pangalawa, bigay mo yung kaluwalhatian sa kanya. Hindi kay pastor. Hindi ka kay pastor nagpapakita ng attendance. Hindi ka kay pastor magpapa-impress. Hindi sa asawa ng pastor, hindi. Kay God ka magbibigay ng kaluwalhatian. At sabi dito, baka nakalimutan mo, offer yourself as living sacrifice. Kayo ba pag nagluluto ng isda, o may mga kape kayong pinatay, pagkakatay, pagkatulo ng dugo, itsa sa kawali, luto-lutuin agad. Diba? Di ba nililisin mo namin sa kayo iaari para hindi siya malansa, hindi maanggo, hindi mabaho. So, sabi natin iaari. Linisin natin yung kaisipan, dami mula sa loob, papalabas. Maganda yung walang kaaway. Lahat kabati. Oo, minsan nagdadamdam ka, pero matutunan mo magpakawala ng mabilis. Tao tayo eh. May emosyon tayo, nasasaktan tayo minsan. Yung sino yung natampilok na nadapa. Tumayo, patayo ka, kaya ka nandito, di ba? Meron ba natampilok na yung habang buhay nakagano? Masakit. 3 years na, mas masakit. Ate, nadapa, ayaw tumayo. Ganun ba? Hindi, di ba ang tendency natin? Pag nadapa tayo, tayo agad. Parang, kumari, hindi natin kung sino nakakita. Ibig sabihin, ako may nakikita ganun pag tumayo. Itigil lang sa'yo, kaya hindi ko siya nakita. Diba? Binibigyan ko siya ng yung hindi siya magduda na nakahiya siya. Diba? Parang bang, buti mo yung nakakita, pero nakita ko. Ganun din tayo. Nang nadapa kayo, nakita kayo ng Diyos. Alam ng Diyos kung saan kayo mahina. May pagkakadapa kasi na kailangan may magtayo siya. Maaaring hindi ako nakita ni Pastor, sabi niya, tumagito siya. Pero nadapa ako. Isa lang magagawa ko sa inyo. Nakita ka ng Diyos. Kaya ka ng kita. Di ba? Kaya ka ng kita. Okay, kaya nga sabi, tumingin tayo kay Jesus. Promote natin ito. Do it for God. Be like Christ. Imitate natin si Christ. Alam niyo kung sino si Christ? Siya na ang pinakamayaman, pinakagwapo, pinakamalwalhati, pinakameron ng lahat. Tinubad niya para lang abutin ka. Pwede mo naman i-sacrifice yung pride mo eh. Nakakabuti ba sa'yo yung pride? Yung yaka? Nakakabuti ba sa'yo yung itsura mo?
Baka gandang-ganda ka sa sarili mo. Eh, yung salamin mo, nagbibitak-bitak na ayaw. Kahit salamin mo, ayaw nang maniwala. Diba? Tanggalin natin yung gano'n, yung gwapo-gwapo, gandang mo. Sa'yo na lang yun. Pero hindi mo siya pwedeng gamitin para magmalaki ka sa kapwa mo. Opo. Okay, baka isang araw, pag-isip mo, bukol ka. Alam niyo yung bukol ka na. Nasaan na yung mata ko? Nasaan na yung bilog ko? Isa na lang ako, dakilang bukol. Diba? Napakahalaga. At ang sabi dito, do it for God. Be a soul winner. Iwasan po natin manisog. Kung maaari, win natin sila. Kasi meron talagang busit ako galing. Hindi na nakakatulong, nakapagpapahinga. Alisin natin yun. Doon tayo sa makapagpapalakas pa. Uy, nakita ko yung nag-uusap, ano pinag-usapan? Wala, ikaw na po. Wala kami pinag-usap. Kita-kita ko kaya. Eh, di siya nalang tanongin ko, basta ako wala. Hindi yan ang tama. Hindi mo na pinakalate kahit may sinabi. Ano ba sinabi? Eto pa nga. Eka nga. Gano'n, sobra nga, eka. Lumakas ba? Humina. Tuwa ka, humina. Hindi ka anak ng Diyos, kampon ka. Pag ikinatutuwa mo ang kahinaan ng church, hindi ka anak ng Diyos, kampon ka. Ang kaawa. Kaya do it for God. No? Bring the church out. Huwag yung mamimisinterpret ko, ha? Lumabas na tayo. Hindi. Dalhin nyo ang iglesia sa bahay nyo. Dalhin nyo ang iglesia sa mga kamag-anak nyo. Dalhin nyo ang iglesia sa kapilala nyo. Sino iglesia? Kayo. Hindi lang kayo magaling dahil nasa loob kayo ng iglesia. Makita na kayo ay church people, kayo ay Christ-like, kahit sino pa ang makasalamuha. Bring the church out. Diba? Sabi nung isang narin itong talakay sa DCAS, sometimes sa mga magulang, they're bringing their children to the church. Sabi nila, ba't nanineglect nila to bring the church at home? Pagdating ka kasi sa bahay, galit dito, iwaka dito, cellphone ka na lang. Itatanong ako tungkol sa Bible, mami, napag-usapan natin sa Sunday school. Pakailan ko sa inyo, hindi sinabi ng Sunday school teacher mo, pag-cellphone ka na lang dyan, Diba? Hindi natin madala yung church sa bus. Kung magagalit, most of us are bringing the world in. Mas dinadala pa natin yung mundo, ang munduhan, sa loob ng church. Alam po niyo, ano pa yung mga munduhan? Chismisan, siraan, inggitan, selosan, kapit, pinakamunduhan. Naradama lang sa loob ng church. Okay? Last, ano pa pala? Do it for God. Concentrate on a holy purpose. Sino marunong mag-concentrate? Saan ba ginagamit yung concentration? Kapag nag-review ka, nag-concentrate ka. Ano pa? Saan pa? Gumagawa ka ng mga sulat, gumagawa ka ng formula, concentrate ka para hindi ka maligaw o ma-disturb. Pumunta ka na siya, nagpo-concentrate ka. Ano ka, pabilis ka. Dito to, pagka nasa siya ka, TikTok ka ng TikTok, ay matagal ka ta. Kasi nalilibang ka, pero mag-concentrate ka, naka-cross finger ka. Madadali ka. Pero ibig sabihin, saan ginagamit yung mga concentration? Concentrate on our holy purpose. Ganun pa ba itong ginagawa? Nakikipag-practice ka ba? Anong pag-ako ng Diyos? Kristiyan ko ba talaga ako? Assuming na lang. O pilinghero na lang talaga ako. Baka hindi na talaga. Last, be concentrate for God. Maibukod ka para sa Diyos. Alam niyo, binukod na tayo ng Diyos sa mundo. Sa loob ng church, binubukod pa rin tayo ng Diyos. Sabi ng Diyos, I will separate the goat from the sheep. Even nations. Paghihiwalayin ko ang sheep nation at goat nation. Pag sa loob ng church, una kong dadali ng judgment. Ihiwalay ko ang sheep
sa go. Kaya kung may naiwala, respect God's move. Kung kambing mo hiniwalay, tupa ka. Dapat na maging sound mo mula ngayon ay masunod, mapakumbaba, mabait, maamo. Diba? Ganun yung tupa. Kung kambing ka, lumabas na ngayon kambing. May reklamo rin ako May galit din ako. May susunod sa'yo. Know yourself, your doctrine. Know your position. And know your purpose kung astray na kayo o na-redirect kayo. It should be godly